Wala ka nang mapulot, puro chemical na pinagbabawal nila yung maliliit na hipon na halos hindi mo na mahawakan. Ipinagbabawal pa nila. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan sa unang Timoteo, sa pangkat 4 at talatang 5, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuting kanin. Amen. Kung ito'y tinatanggap ng pananampalataya at ng dalangin. Sa kanila, ikautusan daw ng Diyos yan Ngunit, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ano ang magagawa mo doon sa taong inuutusan mo na sumunod sa kautusan? Sapagkat ang kautusan ay sa Espiritu, ang kautusan ay sa Diyos. Ngunit yung taong masama, paano makakasunod yun ng kautusan, ang kanyang kalikasan, iba kaysa doon sa kalikasan ng kautusan? Yan ang sinasabi sa verse 17. Hindi naman natin ipinapaliwanag yun. Atin lang inuulit. Amen. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng sumunod na talata? Ang sabi mga kapatid sa talatang 15, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko ibig ang ginagawa ko, dadapat ang kinapuputan ko ay yaon ang ginagawa ko. Napupuot siyang magalit. Yung kanyang puot sa galit, nagdubli pa. Bakit? Yung galit ay puot pa. O inuulit lang natin ang talata. Ang sumunod, ang sabi mga kapatid, kumbaga mayroong kasalanang tumitira sa kanya. Walang iniwan. Limbawa, kung ikay may kanser, lahat ng pagkaing pangpalusog, walang mangyayari malibang andoon yung kanser. Ganyan din ang kasalanan. Lahat ng itinuturo ng relihiyon mo, na ikaw ay dumuon, sumali ka, gawin mo ang lahat niyang ipinapagawa para ikay maligtas. Ngayon nga, hindi ka maligtas, lalo pa sa hinaharap. Tunay. Pati yung relihiyon mo, hindi na makakapanagot sa iyo. Bakit? Wala na rin siya, wala ka na rin. Hindi makakapanagot sa iyo. Ngunit ano ang nangyari? Habang kayo'y dalawa, buhay kayong dalawa. Ikaw nanalin lang ng relihiyon mo na gawin mo ito para maligtas. Huwag mong gagayahin si Periol na wala raw gagawin para maligtas. Hindi, merong gagawin para maligtas. Sampalatayanan mo ang mabuting balita. Amen. You will not work to be a part of the good news. You must receive the good news. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Yan, sinasabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, what's the problem? Sin that dwells in me. Ano mga kapatid ang nasa loob ng tao? Na siyang kumikilos upang yung tao'y walang magawa sa kanyang sarili. Mga kapatid, hindi mo uunahin na turuan yung tao ng kautusan. The commandments are good. Pero walang magagawa sa'yo, walang iniwan sa right diet. Maganda yan. Pero ang problema mo, meron kang kanser. Yan ang simpleng illustration sa tao. Ang tao ay gustong gumaling, ngunit yung kanser ay kinakain siya. Ganyan ang kasalanan sa tao. Mga kapatid, tingnan natin ang sinasabi sa Psalms chapter 51 verse 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya narito mga kapatid, before teaching a man about the commandments of God, which is good, mga kapatid, kaya si Haring David, ang sabi niya, likhaan mo ako ng bagong puso. Amen? Hindi niya sinabing, Lord, gagawa ko, Lord, gagawa ko. Hindi, likhaan mo muna ako ng mabuting puso. A new heart. Mga kapatid, kumbaga,
doon sa makina, lahat ay ginawa mo na. Ha? Pero mga kapatid, yung loob ng makina ay talagang sira na. Anong kailangan mo ngayon doon sa sirang makina? Replacement. Kaya ganito mga kapatid ang tao. Kaya ang una, para mo masunod ang kautusan at maituro mo ang kautusan, o basahin lang natin ang in order, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Magbago ka ng matuwid na espiritu sa loob ko. At ano raw ang kanyang gagawin, mga kapatid? Ang sabi ng nagsasalita dito ay, ituturo ko, verse 13, kung magkagayoy, ituturo ko sa mga makasalanan ng iyong mga lakad, at ang mga makasalanan ay mahihikayat sa iyo. Hindi siya pwedeng magsalitang, Lord, I will teach them thy commandment. Paano siya makakapagturo ng commandment? Yung commandment ay sa Espiritu, siya'y nasa laman. Hindi maaari. Kaya sabi niya, Lord, likhaan mo ako ng bagong puso, ng bagong Espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa kanila ang iyong kautusan. Amen. As I said, the commandment is good. Pero itong tuturuan mo, may malaking problema. Amen. Siya'y nasa ilalim ng daya ni Satanas. Yung kanyang puso ay tahanan ni Satanas. Ang sabi ni Kristo sa 8:44, nang diyan kayo ay sa inyong amang ang diablo. At ang gawa ng inyong ama, unless you'll be delivered from the power of Satan. Kaya inyong mapapansin, mga kapatid, na iyan ngayon ang problema ng relihiyon. Napakaraming relihiyon sa Pilipinas. Sobra-sobra na. Masasabi kong sobra-sobra na. Pastor, bakit mo naman sinasabing sobra na ang relihiyon sa Pilipinas? Kaya sinasabi kong sobra. Hindi mo naman mapapakinabangan. Diba? Ang ibig sabihin ng kalabisan, unnecessary na. Kaya mo, dumadami ang ating relihiyon. Kung gaano karaming relihiyon, na habang malaki ang relihiyon, mas maraming mga mananalangsang. Kaya mo ang ratio ng mga tao sa munting lupa. The more membership in that religion, mas maraming bilanggo. Kaya depende yan sa dami ng relihiyoso. Sa mga tuwid, pagpapatuto yan na yung relihiyon hindi nakapagliligtas sa tao. Hindi naman natin sinisiraan. Gawa ng yung tagapagturo mismo ay nasa ilalim pa ng masamang espiritu. Ang puso niya ay hindi nababago. Meron pa nga preacher sa ulado ko raw ang 10 commandments. Meron pang preacher na talagang nakakalula Ay, yung Biblia raw, sa ulado ko yan. Naku, dinagdagan pa. Ang encyclopedia nga raw, sa ulado ko. Sabi ko, sobra naman to. Baka kapatid, biro mo, encyclopedia. Wala na rin ngayon. Siguro nadag-ano ng encyclopedia yun Mga kapatid, yan ang problema sa relihiyon. Yun mismong tagaturo. Pero mga kapatid, dapat mauna yung tagaturo. Ano ang dapat unahin sa kanya? Mga kapatid, hindi ang kung ano-anong sauluhin. Na kahit patayin mo raw ang ilaw, sa ulado niya ang Biblia. Ang delikado niyan, baka yung nasa ulo niya, masama ang pakahulugan. Mali ang pakahulugan kahit sa ulado mo. Sa ulado mo, ang pagkakamali mo, delikado yan. Kaya mga kapatid, meron bang magagawa ang tao? Kaya paano nagliligtas si Kristo? Babaguhin ang iyong puso. Babaguhin, ibig sabihin ng puso, ang iyong kalikasan. Babaguhin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Basahin natin ang nakapagbabago ng kalikasan ay hindi ang relihiyon. The commandment is good. Religion is good. Hindi ko sinasabing masama yun. May naitutulong na kaunti yan. Ako merong kakilalang
noong siya ay bata pa, nagsa-Sunday school. Pero noong siya ay may gulang na, hindi na rin nagsisimba. Ang sabi ko sa kanya,